Hello guys, Ugok Anime PH nga po pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang chapter 60 to 64 ng Dragon Ball Super Manga. Pero bago ko ito simulan ay mag-like na kayo sa ating video, salamat. Ngayon ay mag-start na tayo. Natapos nga ang chapter 59 sa scene kung saan ay ginamit na nga ni Goku ang full power ng Ultra Instinct Sign. At dito na nga papasok ang chapter 60, ito nga guys ay part 2 ng laban nila Goku at Moro. At sa unang panel nga ay nagpalabas na nga si Goku ng sobrang lakas na energy gamit ang Ultra Instinct Sign. Sa next panel naman ay kasalukuyang nanonood itong sila Whis at Meres sa laban nila Goku at Moro. Dito nga ay tinanong ni Meres si Whis kung ano nga daw ang ginagawa ni Goku. Sagot naman dito si Whis at sinabi nito na nagbago na nga daw ang strategy ni Goku, mukhang lalaban na nga daw ito ng full power gamit ang Ultra Instinct Sign. Sa next panel naman ay ipinakita na nga dito si Goku at Moro na nagpapalabas ng sobrang lakas na energy at gagamitin na nga nila ang kanilang buong lakas sa laban na ito. Sa moment na ito ay sinabi ni Gohan na nagbabanggaan nga daw ang sobrang lakas na aura ng dalawa na ito. Sa point na ito ay dahan-dahang lumalapit si Goku at Moro sa isa't isa dahil sa lakas ng chi ni Goku ay napatalsik nga nito si Moro. At mabilis naman gumamit si Moro ng isang malakas na wave blast para ipangatake dito kay Goku, pero mabilis naman itong sinipa ni Goku at sinundan pa ito ni Goku ng isang malakas na atake sa sikmura ni Moro dahilan kaya nga tumalsik si Moro ng malayo. At habang nasa ere si Moro ay sumugod ulit si Goku at sinipa nga niya ulit ito sa sikmura. Pero sa point na ito ay kinapitan ni Moro ang paa ni Goku at inihampas nga niya ito sa lupa. Pero after ng atake ni Moro ay agad naman naka-recover dito si Goku at sinipa nga niya ito dahilan kaya nga tumalsik si Moro palayo. Sa moment na ito ay sinundan pa nga ni Goku ng mga pag-atake si Moro sa pamamagitan ng napakadaming wave blast na rektang tumitama kay Moro. Tuloy-tuloy na pag-atake ang ginawa dito ni Goku at ilang segundo lang ay sumugod na nga itong si Moro kay Goku sa pamamagitan ng pagsuntok. Pero agad naman itong nasalag ni Goku. At dito nga ay tuloy pa din na naglalaban itong sila Goku at Moro. Sa next panel naman ay balik lang ang scene dito kanda Meres. Sinabi nga dito ni Meres kay Whis na gaano nga daw katagal ni Goku magagamit ang full power ng Ultra Instinct Sign. Sagot naman dito si Whis at sinabi nito na kung susundin daw ni Goku ang advice ni Meres na i-maintain nito ang kanyang stamina ay baka nga daw tumagal ito hanggang matapos ang laban nila ni Moro. Sa next panel naman ay atin makikita na wala nang magawa itong si Moro. Pero kahit anong gawin ni Goku ay nakakatayo pa nga din itong si Moro. Hindi na nga din maganda ang sitwasyon ni Goku kasi nga nakakaramdam na nga siya dito ng sobrang pagkapagod. Sa point na ito ay nagsalita nga itong si Moro at sinabi nito na kung hanggang dyan na lang ang lakas mo ay hindi mo ako magagawang matalo. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na saan nga daw bagawa ang katawan nitong si Moro. Habang naglalaban itong sila Goku at Moro ay sinabi nga dito ni Whis na kung inasahan nga daw ba ni Meres na mas lalakas pa si Moro. Sagot nga dito si Meres at sinabi nito na inaasahan nga daw niya yan. Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na expected ko na sense na ni Goku ang chi ni Moro. At gumawa na si Goku ng isang malaking sugal para ma-extend nito ang kanyang limitasyon. At dagdag pa dito ni Whis na ang Saiyan nga daw ay kilala sa pagkakaroon ng kakaibang lakas once na sila ay nasa bingit ng kamatayan, lalo na itong si Goku at Vegeta. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa planetang Yardrat kung saan ay kasalukuyang nag-aaral itong si Vegeta ng isang teknik. At sa point na ito ay malapit na ma-perfect ni Vegeta ang teknik na itinuturo ni Tandang Paibara. Balak na nga ni Vegeta na pumunta sa planetang Earth para makamit na nila ang isang kapayapaan. Sa moment na ito ay sinabi ni Vegeta na i-teleport na nga daw siya ni Tandang Paibara sa planetang Earth. Pagulat ng sinabi dito ni Tandang Paibara na hindi nga daw siya pwedeng mag-teleport sa planetang Earth kasi nga daw sa planetang ito nga lang niyang pwedeng gamitin ang instant teleportation. At ang paggamit ng instant teleportation para pumunta sa ibang planeta ay lubhang pinagbabawal nga daw sa kanila planeta. At dagdag pa nga dito ni Tandang Paibara na magagawa nga lang daw nila ang teleportation once na nagkita o na-sense nga daw niya ang chi ng isang tao na nanggaling na dito sa planetang ito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito di ba si Goku ay nanggaling na dito. So pwede kang makapag-teleport sa lokasyon niya. Sagot naman dito ni Tandang Paibara na pwede nga daw, ang problema nga daw ay hindi nga niya masense ang chi ni Goku. Salita nga ulit si Vegeta at sinabi nito na kasalukuyan daw kasing gamit ni Goku ang Ultra Instinct kaya nga daw hindi nila masense ang chi nito. At dagdag pa dito ni Vegeta na pwede daw bang ituro ni Tandang Paibara sa kanya ang instant teleportation. Sa sinabi ni Vegeta ay nagulat nga itong si Tandang Paibara kasi nga daw ang instant teleportation ay hindi daw ito ganun kadaling ituro.
Pero sagot dito ni Vegeta na kaya nga daw niya itong matutunan sa madaling panahon. At dito nga ay talagang determinado itong si Vegeta na magawa ang teknik na ito para mailigtas nga niya ang planetang Earth. Sa next panel naman ay tuloy pa din naglalaban itong si Moro at Goku. Pero sa point na ito ay wala nang magawa si Goku dito kay Moro dahil nga sa sobrang pagkapagod ni Goku ay siya naman ang natatalo sa laban na ito. Kahit na anong gawing pag-atake ni Goku dito kay Moro ay wala nga siyang magawa dito. At napansin nga din ito nila Gohan at Piccolo na hindi na nga natama ang mga atake ni Goku kay Moro. Sa point na ito ay nagsalita na nga si Moro at sinabi nito na tulad nga daw ng kanyang inaasahan ay na-reach na nga daw ni Goku ang limitasyon nito. Pero kahit papaano nga daw ay nakakagulat nga daw ang lakas nitong si Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hindi pa nga daw tapos ang laban. At nagpalabas nga ulit si Goku ng napakalakas na chi at sumugod nga ito kay Moro sa pamamagitan ng pagsuntok ngunit madali nga lang itong nasalag ni Moro. Pero sinundan pa nga ito ni Goku ng isang atake sa pamamagitan ng pagsiko sa mukha ni Moro at ito naman ay tumama kay Moro ng rekta. Sa moment na ito ay mabilis na gumamit si Moro ng isang mouth blast na rektang tumama kay Goku. Sa next panel naman ay naaasar na nga itong si Meres sa nangyayari sa planetang Earth. Sinabi nga dito ni Whis na nakakalungkot nga daw isipin mukhang walang mangyayaring himala sa araw na ito. At itong si Lord Beerus ay tinawag na nga niya itong si Whis at sinabi nito na sobrang gutom na nga daw siya, kailangan na nga daw niyang kumain ng masasarap na pagkain. Sa moment na ito ay mabilis na umalis itong si Whis ngunit agad nang nag-react itong si Meres at sinabi nito na paano nga daw ang planetang Earth. At ang iba pang planeta na pwedeng maapektuhan. Dito nga ay salita itong si Whis at pinaalalahanan nga niya itong si Meres. Sinabi nga nito na ang pagkabuhay at ang pagkamatay ng isang planeta ay kasama lamang sa natural cycle ng isang universe. At ang pangangailam sa natural cycle ng universe na ito ay hindi magandang paraan. Ang God of Destruction at si Great Lord of Lords lang ang pwedeng makialam sa mga bagay na yan at tayong mga angels ay hindi natin trabaho yan. Tandaan mo yan, Meres. Sa mga sinabi ni Whis ay agad naman itong sinanayunan ni Meres. Sa next panel naman ay wala nang nagawa si Goku dito kay Moro. At sa moment na ito ay tinapakan nga ni Moro itong si Goku sa tiyan at dahil sa atake ni Moro ay dahan-daang nawawala ang form ng Ultra Instinct ni Goku. At ito nga ay kinagulat nila Piccolo at Gohan. At sa point na ito ay balak na ngang tapusin ni Moro si Goku ngunit mabilis nang sumugod itong sila Android 17 para tulungan si Goku pero naiwasan nga agad ito ni Moro. At sinabi nga dito nila Android 17 na naghahanap ka ba ng makakain na energy. Salita nga dito si Moro at sinabi nito na mga artificial intelligence. Nakakagulat ang planeta na ito kasi meron na silang mga artificial intelligence dito. Sa next panel naman ay patuloy pa din pinag-aaralan ni Vegeta ang instant teleportation. Ngunit hindi pa nga niya ito magawa, kasi nga kung saan-saan nga siya napupunta. Pero sa point na ito ay nagulat nga si Vegeta kasi nga biglang nawala ang form ni Goku na Ultra Instinct at na-sense na nga nila ang chi ni Goku. Kaya inisip dito ni Vegeta na baka nga daw natalo na itong si Goku ni Moro. Ngayon nga ay na-sense na ni Tandang Paibara ang chi ni Goku kaya pwede na nitong magamit ang instant teleportation. Pero sinabi naman dito ni Vegeta na magagawa na nga daw niya ang instant teleportation. Sa moment na ito ay pinalten nga ni Tandang Paibara ang damit ni Vegeta at ito nga ay kinagulat ni Vegeta. At dito nga ay nag-attempt na nga si Vegeta na gamitin ang instant teleportation, ito nga ay matagumpay niyang nagawa. Ngayon nga ay nasa Earth na si Vegeta. Napahanga nga si Tandang Paibara sa pag-uugali na meron itong si Vegeta. Sobrang disiplinado nga daw nito. Sa next panel naman ay tuloy pa din nakikipaglaban itong si Android 17 at Android 18 dito kay Moro. Pero tulad nga ng nangyari kay Goku ay wala nga din silang nagawa dito kay Moro. Sa moment na ito ay balak na sana ni Gohan na tumulong kanda Android 17 pero pinigilan nga siya ni Piccolo at sinabi nito na wala nga daw point bagay lalaban pa daw sila kay Moro. Kasi nga daw maaari lang nitong ma-absorb ang chi nila at baka ito pa ang maging dahilan ng kanilang pagkamatay. Sa point na ito ay nakapag-teleport na nga itong si Vegeta sa Earth at ito nga ay kinagulat ni Goku. Sinabi dito ni Goku na di ba instant teleportation ang ginawa mo Vegeta? Salita naman itong si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw niya inaagaw ang signature moves nito. At pinagyabang nga dito ni Vegeta ang gagawin niyang teknik para matalo itong si Moro. At agad namang sinigawan ni Vegeta itong sila Android 17 at sinabi nito na tama na nga daw yan at siya na daw ang bahala dyan kay Moro. Dito nga ay sinabi ni Moro na mabuti at nandito ka na Vegeta. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na gusto mo bang lumaban sa mas malakas sa mga yan. Ako ang kalabanan mo Moro.
At dito nga ay mabilis na ginamit ni Vegeta ang Super Saiyan Glow. At sumugod na nga dito si Vegeta kay Moro. Mula nga ang chapter 61 sa scene kung saan ay sumugod na nga itong si Vegeta dito kay Moro. At ito nga ay umatake kay Moro ng isang malakas na suntok pero sa point na ito ay hindi nga tinablan itong si Moro. Sa ginawang pag-atake ni Vegeta kay Moro ay nagulat nga itong sila Gohan. Kasi nga daw hindi man lang tinablan itong si Moro. Salita nga dito si Moro at sinabi nito na oo, alam kong lumakas ka ng sobra pero kulang pa rin yan para matalo ako. Pero sa point na ito ay sumugod pa nga rin itong si Vegeta kay Moro. At sobrang daming pag-atake nga ang ginawa dito ni Vegeta sa pamamagitan ng pagsuntok. Ngunit walang kahirap-hirap ng sinasalag ni Moro ang mga atake ni Vegeta. Dito nga ay nasabi ni Piccolo na lumakas na daw itong si Vegeta. Pero mas malakas na daw ngayon itong si Moro. At sa point na ito ay mabilis nga lang sinipa ni Moro si Vegeta dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. After ng atake ni Moro ay sinabi nga nito kay Vegeta na pinupuri nga daw niya ito dahil nga daw malaki nga daw ang inilakas nito. Pero dahil dyan ay ikaw nga ang aking pinakamasarap na pagkain sa lahat. Sa moment na ito sumugod nga ulit si Vegeta sa pamamagitan ng madaming pagsuntok. Pero nasaysalag nga lang ito ni Moro. Habang naglalaban nga itong sila Vegeta at Moro ay sinabi nga dito ni Gohan na ano nga daw ang nangyayari kay Vegeta. Salita naman dito si Jaco at sinabi nito na baka nga daw kaya nagkaganyan si Vegeta ay baka daw hindi nito matanggap ang pagkatalo niya. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito na nagdududa nga daw siya kay Vegeta kasi nga daw hindi nagkakamali sa pagsensa ng chi ng kanyang kalaban. At habang umaatake si Vegeta kay Moro ay nainis nga itong si Moro. At sinabi nito na tama na nga daw ang mga ginawa nitong pag-atake sa kanya. Nang aatakehin na nga ito ni Moro ay mabilis nang iniwasan ni Vegeta ang atake nito, sa point na ito ay tinamaan nga si Moro ng isang malakas na suntok ni Vegeta at ito naman ay ikinagulat nila Goku. At sinundan pa nga ito ni Vegeta ng isang sipa sa sikmura ni Moro. After ng atake na yun ay pagalit na sumugod itong si Moro kay Vegeta pero sa point na ito ay wala nang magawa itong si Moro kay Vegeta. Tuloy-tuloy na atake nga ang ginagawa dito ni Vegeta na rektang tumatama dito kay Moro. Sa point na ito ay bawat atake na natatanggap ni Moro ay dahan-dahan nga din nawawala ang chi nito. At napansin na nga ito ni Goku at parang familiar nga itong si Goku sa ginagawang teknik ni Vegeta. Sa point na ito ay sinabi na nga ni Vegeta ang teknik na ito. Ito nga daw ang Force Spirit Vision. Sa moment na ito ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-atake itong si Vegeta dito kay Moro. At sa point na ito ay nagsalita nga itong si Gohan at sinabi nito na kada tatama nga daw ang atake ni Vegeta kay Moro ay nagre-resulta daw ito ng paglakas ng chi ni Vegeta. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito na hindi nga daw, si Moro nga daw ay dahan-daang humihina. Dito nga ay tuloy pa din sa pag-atake itong si Vegeta kay Moro. At biglang nagkaroon ng isang energy ball na dahan-daang lumalaki kada tumatama ang atake ni Vegeta dito kay Moro. Sa dami ng pag-atake na natatanggap ni Moro ay dahan-dahan na nga din siyang humihina at bumabalik na nga ang dati niyang form. Sa moment na ito ay salita nga itong si Moro at sinabi nito na ano nga daw ang ginawa nitong si Vegeta. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na ibinabalik nga lang daw niya ang mga energy na ninakaw nitong si Moro. At biglang itinaas ni Vegeta ang kanyang kamay at dahan-dahan nga nitong pinakawalan ang mga chi na ninakaw ni Moro. At sa next panel naman ay nasa-sense nga ni Tandang Paibara na nagawa na nga daw ni Vegeta ang teknik na kanyang itinuro. At lahat nga daw ng energy na ninakaw ni Moro ay dahan-dahan ang babalik sa mga taong ninakawan nito ng energy. Sa next panel naman ay pinuntahan nga nila Gohan itong si Goku at kanila nga itong tinulungan. Dito naman ay nagtanong nga itong si Piccolo kay Goku at sinabi nito na anong teknik nga daw ang ginagamit ni Vegeta. Salita nga itong si Goku at sinabi nito na ito nga daw ay yung Force Spirit Fusion na kung saan ito nga daw ay isang pamamaraan na katulad ng absorbing technique at may kakayahan nga daw itong maibalik ang mga energy na ninakaw ng sino man. At dagdag pa dito ni Goku na kahit kailan nga daw ay hindi pa nga daw niya nagagamit ang teknik na yan. Salita nga dito si Piccolo at sinabi nito na ibig sabihin mo na yung energy na yan ay energy ng mga taong pinatay ni Moro. At biglang nagsalita itong si Vegeta at sinabi nito na oo at nai-extract nga daw nito ang mga energy na pinagsama-sama ni Moro. Salita naman dito si Goku at sinabi nito kay Vegeta na sige Vegeta maganda yung ginagawa mo. At hindi ko nga pala nagawang matutunan yan teknik na yan. Kaya abang na sinabi dito ni Vegeta na syempre mas talented ako sa'yo. At dagdag pa dito ni Vegeta na nagsanay nga daw siya ng katulad ng kay Goku pero mas magaling nga daw siya kaysa kay Goku kaya nga daw nagawa niya ang teknik na ito. Sa moment ito ay desperadong sumugod itong si Moro dito kay Vegeta.
At sobrang lalakas na atake na ang pinakawalan nito. Pero dahil sa lakas ni Vegeta ay naiiwasan nga lang niya ang mga atake nitong si Moro. At sa point na ito ay salita nga itong si Vegeta habang nakikipaglaban kay Moro. Sabi nga nito na sa totoo nga lang daw ay ayaw niyang gamitin ang ganitong klaseng kapangyarihan kasi nga mas gusto kong lumaban ng patas sa aking mga kalaban. At yun talaga ang hinahanap-hanap ng aking katawan. At dagdag pang sabi dito ni Vegeta na bakit hindi ka lumaban ng patas at gamitin mo ang iyong sariling kapangyarihan. Siguro hindi mo kayang lumaban sa ganoon klase ng kapangyarihan. Sa moment na ito ay sobrang nanghihina na nga itong si Moro. At sa next panel naman ay ipinakita nga ulit itong sila tandang Paibara. Dito nga ay itinanong ng kasamahan ni Paibara na kung lahat daw ba ng mga napatay ni Moro ay maibabalik ang buhay ng mga ito. Sagot nga dito si tandang Paibara at sinabi nito na hindi. Ang babalik nga lang ay yun mga alien na mayroon potent life force. Ito nga guys yun mga Namekian. Dito nga guys ay dahan-dahan nang bumabalik ang mga buhay ng mga taga Namekian at pati na nga din ang kanilang planeta. Sa next panel naman ay gulat na gulat nga itong si Dende at Ursa kasi nga daw nasa-sense nga niya na parang bumalik na nga daw ang buhay ng planeta nila pati na rin ang mga kalahi nila dito. Sa next panel naman ay tuloy pa din sa pakikipaglaban itong si Vegeta kay Moro. At wala na ngang magawa itong si Moro kay Vegeta. Sa point na ito ay habang nakikipaglaban itong si Vegeta ay kinausap na ni Piccolo itong si Goku. Sabi nga dito ni Piccolo na hindi mo ba inaasahan na mag-bro-bro ng ganyan si Vegeta. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hindi rin ako makapaniwala sa kanya na pag-aralan niya ang teknik na kahit kailan ay hindi ko nagawang matutunan. Salita nga dito si Piccolo at sinabi nito na hindi nga yan ang aking ibig sabihin, ang sinasabi ko ay ang pagbabago ng ugali niya bilang isang mortal. Nakalimutan mo na ba na balak niyang sakupin ang Earth dati? Tapos ngayon nandito siya para iligtas ang Earth. At ito ang ginagawa niya bilang bayad sa kanyang mga nagawang kasalanan sa planetang ito. Pati na rin ang pagsakop nila sa planetang Namekian noong siya ay nasa Frieza Army. Tapos ngayon gumagawa siya ng paraan para maibalik ang Namekian na winasak ni Moro. Dagdag pa dito ni Piccolo na dahil sa iyo Goku simula nang makilala ka ni Vegeta ay naging ganyan na siya. Dito nga ay salita itong si Goku na mabuti ba yun ginawa ko? Sagot nga dito si Piccolo na sobrang mabuti Goku. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na lalagpasan ko ulit ang lakas niyan si Vegeta. Sa moment na ito ay tinawag nga ni Vegeta itong si Jaco at sinabi nito na ano ba ang gusto mong gawin dito kay Moro. Isin na lang ba or tapusin ko na ito para wala na tayong problema. Dito nga ay sinabi ni Jaco na tapusin mo na siya Vegeta kasi wala talagang kayang tumalo dyan kay Moro kung isasin pa natin yan. Sa moment na ito ay sinabi ni Vegeta kay Moro na pasensya ka na Moro kailangan na kitang tapusin. At hindi ako katulad ni Goku na naaawa sa mga katulad mo, Emperno na ang magiging kulungan mo. Salita nga dito si Moro at sinabi nito na akala mo hindi ka mapupunta doon. Sagot dito si Vegeta at sinabi nito na alam ko na doon ako mapupunta pero sa point na ito ay mauuna ka muna doon. Habang nagsasalita nga itong si Vegeta ay biglang sinabi dito ni Moro na baka nakakalimutan mo may magic ability pa ako. Sa point na nga na ito ay biglang naglaho itong si Moro at ito nga ay ikinagulat ng lahat. Pero dito nga ay nakita ni Jaco itong si Moro at mabilis naman itong hinabol ni Vegeta. Si Moro nga ay pumunta sa spaceship nito, at nakita nga niya itong si Shimoreka at 7-3. Pero ang ginawa dito ni Moro ay pinatay nga nito si Shimoreka at kinain nga nito si 7-3 ng literal. At sinabi nito na si 7-3 nga daw ang last plan niya once na mangyari nga daw ang ganitong pangyayari. Dahil sa ginawa ni Moro ay nagulat nga itong si Vegeta. Sa point na ito ay inatake nga ni Vegeta itong si Moro ng isang wave blast pero huli na nga ang lahat. At dito nga ay nasense ni Goku na lumakas nga daw si Moro ng sobra. At biglang tumalsik itong si Vegeta pababa. Sa moment na ito ay ating makikita ang bagong form nitong si Moro. Tinanong nga ni Goku itong si Moro na ano nga daw ang ginawa nito bakit nagbago daw ang itsura nito. Salita nga dito si Moro at sinabi nito na inabsorb nga daw niya itong si 7-3 para mas lalo pa siyang lumakas. Nagsimula na ang unang panel sa pagsasalita nitong si Piccolo at sinabi nito na kinain nga daw nito si 7-3 para mas lalo pang magkaroon ng sobrang lakas na kapangyarihan. Dito naman ay salita itong si Moro at sinabi nito na gano'n na nga daw. Pero sa moment na ito ay mabilis nang pumunta si Vegeta sa lokasyon nila Moro para nga talunin na ito. At sinabi dito ni Vegeta na wala nga daw siyang pakialam kahit na lumakas pa itong si Moro. Kanya na nga daw itong tatapusin. Mabilis nang sumugod dito si Vegeta kay Moro ng napakabibilas na mga pag-atake pero dahil sa lakas ni Moro ay madali nga lang naiiwasan ni Moro ang mga pag-atake nito.
At habang umiiwas itong si Moro sa atake ni Vegeta ay nalaman na nga nito ang kahinaan ng bagong teknik nito. Ayon dito kay Moro, sa oras na daw na nakakatanggap si Vegeta ng mga pag-atake mula sa kanya ay doon na nga daw gumagana ang bagong teknik ni Vegeta. Dahil sa sinabi ni Moro ay naasar na nga itong si Vegeta at wild shot na nga ang ginagawa nitong pag-atake kay Moro. Habang naglalaban itong sila Moro ay sinabi dito ni Gohan na inabsorb nga daw nan si 7-3 at may kakayahan na nga daw itong si Moro na manggaya ng ability once na ikaw ay makapitin nito. Patawang sinabi dito ni Moro na wala na nga daw limitasyon ang kanyang kapangyarihan. At sa moment na ito ay bigla nang naglaho itong si Moro at napunta nga ito sa likod ni Vegeta at mabilis nga nitong kinapitan si Vegeta mula sa likod. Dahil dito ay tuluyan ng nagaya ni Moro ang ability ni Vegeta. Si Goku naman ay walang idea sa mga pinagsasabi nitong si Gohan kaya nga mabilis na ipinaliwanag ni Gohan ang ability ni 7-3. Bagay nga daw nakapitan ni 7-3 ang leeg ng isang tao ay magagawa na nitong magaya ang lahat ng ability na meron ito. At malaya niya itong nagagamit sa loob ng 30 minutes. Sa moment na ito ay patuloy pa rin naglalaban itong si Moro at si Vegeta, ngunit sa point na ito ay wala nang magawa itong si Vegeta sa lakas nitong si Moro. At sunod-sunod na atake ang ginawa nitong si Moro kay Vegeta na rektang tumatama sa bida natin. Dito nga ay ginamit na ni Moro ang isa sa pinakamalakas na atake ni Vegeta na Big Bang Attack. At ito nga ay rektang tumama kay Vegeta dahil sa lakas ng atake na yun ay nagresulta nga ito ng isang malakas na pagsabog. Sa moment na ito ay salita nga itong si Moro at sinabi nito na bakit nga daw Big Bang Attack ang tawag nila sa atake na yun ay normal attack lang naman daw yun. At wala naman daw kakaiba doon. Sa moment na ito ay kinakabahan na nga itong si Piccolo kasi nga daw hindi na daw maganda ang nangyayari sa kanila. At ang bagong teknik na nga lang daw ni Vegeta ang pag-asa nila pero ngayon nga daw ay naging useless na lang ito kay Moro. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito Kanda Bulma na kung saan ay nakikita nga nila ang laban na nagaganap sa Earth. At sa point na ito ay balak ni Denden na puntahan ang mga ito para tulungan itong sila Goku sa aspeto ng pag-restore ng Chi. Sa next panel naman ay sobrang sugatan na nga itong si Krillin at papunta na nga siya dito Kanda Goku para bigyan ito ng Senzu Beans. Sa next panel naman ay tuloy pa din sa pakikipaglaban itong sila Gohan at Piccolo kay Moro. Sobrang bilis na pag-atake nga ang ginagawa dito nila Piccolo at Gohan. Pero mabilis nga lang naiiwasan ni Moro ang mga pag-atake nito. At sa moment na ito ay mabilis nang sinipa ni Moro si Piccolo. At ilang segundo lang ay tinamaan na nga din itong si Gohan ang atake ni Moro dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. After nito ay mabilis nang umatake si Moro ng napakadaming wave blast na rektang tatama dito kay Gohan. Pero mabilis nang ginamit ni Gohan ang shield technique niya at habang umaatake si Moro ay mabilis namang kinapitan ni Piccolo ang paa nito. At sinabi dito ni Piccolo na hindi nga daw niya hahayaan itong si Moro na gawin ang gusto nito at dadaan daw muna ito sa bangkay niya. Dito naman ay salita si Moro at sinabi nito na sa tingin mo hindi kita papatayin. Sa moment na ito ay mabilis nang gumamit si Gohan ng parang stun wave at ito naman ay tumama kay Moro. Dahil dito ay napatigil nga itong si Moro ng ilang segundo. At mabilis namang nag-teleport si Goku at nag-charge na nga ito ng Kamehameha wave niya, ito nga ay rektang tumama kay Moro. Ibinuhos na nga ni Goku ang lahat ng kapangyarihan niya sa atake na ito at nagresulta nga ito ng malakas na pagsabog. After ng atake na ito ay natanggal nga ang braso ni Moro pero dahil nga inabsorb ni 7-3 ang ability ni Piccolo sa last chapter ay agad nga itong naibalik ni Moro sa dati. At mabilis nang tinusok ni Moro ang dibdib ni Goku at tumagos nga ito sa katawan ni Goku. Dahil sa atake na ito ay nawala na nga ng malay itong si Goku at dahan-dahan na nga itong natumba. Sa moment na ito ay sinipa pa ni Moro itong si Goku. Sa point na ito ay gulat na gulat nga itong sila Piccolo, Gohan at Android 18. Nagsalita nga dito si Moro at sinabi nito na hindi nga daw niya hahayaan itong si Goku na mamatay nang hindi niya nakukuha ang ability nito. Dito naman ay galit na sumugod itong si Gohan kay Moro pero hindi nga ito tinatalaban ng mga atake ni Gohan at mabilis naman sinuntok ni Moro si Gohan sa mukha at ito nga ay tumalsik ng malayo. Salita nga ulit itong si Moro at sinabi nito na akala ko mayroon kakaibang lakas ang mga Saiyan once na sila ay nasa bingit ng kamatayan. Sa bagay yung atake ko na yun ay sapat na para pumatay ng kahit sino. Sa moment na ito ay salita nga itong si Dende mula sa isip at sinabi nito kay Piccolo na kaya nga daw niyang i-restore ang Chi ni Goku. At siya nga daw ay pupunta na sa lokasyon nila para gawin ito. Pero sa point na ito ay nakikinig nga din ni Moro ang sinasabi ni Dende. Kaya nga agad na sinigawan ni Piccolo si Dende na wag na nga daw itong pumunta kasi nga nagagawang marinig ni Moro ang pinag-uusapan nila.
Dito nga ay sinabi ni Moro na ito pala ang isang ability ng mga Namekian. May kakayahan siyang i-restore ang ability ni Goku, yan ba ang sinasabi niya? Dito nga ay biglang gumawa si Moro ng isang matibay na barrier para nga hindi makapunta itong Namekian sa lokasyon ni Goku. At sa moment na ito ay inatake na nga ni Moro itong sila Jaco, Piccolo, Android 17 at 18. After ng atake na ito ay sinabi ni Piccolo kay Jaco na pasensya nga daw at nadamay pa ito sa masamang nangyayari sa planetang Earth. Dito naman ay nagtataka itong si Jaco sa sinasabi ni Piccolo. Balak palang pasabugan ni Piccolo ang sarili niya para mamatay lahat ng tao sa loob ng barrier na ito. At dagdag pa dito ni Piccolo na malaking advantage nga daw itong barrier na ginawa ni Moro para nga daw sure na lahat sila dito ay mamamatay. Dito naman ay takot na takot itong si Jaco sa sinabi ni Piccolo, pero ilang segundo lang ay inatake ni Moro itong si Piccolo gamit ang Beam Cannon at ito nga ay rektang tumama sa sikmura ni Piccolo. Sila Piccolo, Android 17, Gohan, Goku at Android 18 ay wala ng mga malay. Si Jaco na nga lang ang nag-iisang nakatayo dito sa harap ni Moro. At sa next panel naman ay pinipilit ni Denden na makapasok sa barrier na ginawa ni Moro. Di kalaunan ay bigla nang nagkaroon ng butas ang barrier at ipinakita nga dito itong misteryosong angel. At sa point na ito ay balak nang ang tapusin ni Moro itong si Jaco. Dito nga ay agad naman tinutukan ni Jaco ng baril itong si Moro. Sa point na ito ay patawa-tawa lang itong si Moro at sinabi nito na wala nga daw siyang dahilan para buhayin pa itong si Jaco. At nang bigla nang tinamaan si Moro ng dalawang sunod na atake. Dito nga ay nagpakita na itong si Meres. Sa point na ito ay nagsalita itong si Moro at sinabi nito na isa ka ba talagang Galactic Patrol. Unang panel nga ng Chapter 63 ay atin makikita na nag-uusap na itong si Jaco at Meres. Ang sinasabi nga dito ni Jaco na bakit nga daw ngayon lang nagpakita itong si Meres. Salita naman dito si Meres at sinabi nito na may inasikaso lang daw siya. Dito naman ay salita itong si Jaco at sinabi nito na sobrang nahihirapan na nga daw silang i-handle itong si Moro at kahit pa nga daw ang mga taga-Galactic Patrol ay hindi na ito kayang magawa ng paraan. Dito naman ay salita itong si Meres at sinabi nito na alam daw niya yan, pumunta nga daw siya sa planetang ito para tapusin na nga daw ang training nila ni Goku. Salita nga ulit itong si Jaco at sinabi nito na speaking of, nasa na nga pala sila. Sa moment na ito ay nagtanong naman dito si Moro at sinabi nito kay Meres na saan nga daw nito dinala sila Goku. At sagot naman dito ni Meres sa lugar nga daw kung saan ay ligtas ang mga ito. Salita naman dito si Moro at sinabi nito na hindi nga daw siya nakikipaglokohan at mabilis nga nitong ibinalik ang barrier na ginawa niya kanina. Sa moment na ito ay sinabi ni Meres kay Jaco na ibabay time niya nga daw muna itong si Moro. At sa point na ito ay mabilis nang sumugod itong si Meres dito kay Moro at kinuha na nga ni Meres ang kanyang weapon at ito nga ang ginamit ng pang-atake kay Moro. Pero mabilis lang nasasalag ni Moro ang mga pag-atake ni Meres. At sa moment na ito ay tinanong nga ni Moro itong si Meres at sinabi nito na ano nga daw ba talaga itong si Meres. Bakit nga daw hindi niya masense ang chi nito? Hula nga dito ni Moro na baka nga daw itong si Meres ay isang deity. Dito nga ay tuloy pa din sa pag-atake itong si Meres gamit ang weapon nito. Sa point na ito ay si Moro naman ang aggressive sa pag-atake dito kay Meres at madali nga lang din ni Meres na iiwasan ang atake nito. Sa pag-iwas nga nito ay nagkaroon nga dito ng open shot itong si Meres. At mabilis nga nitong pinahaba ang kanyang weapon at rekta nga itong tumama sa mukha ni Moro. Dahil sa atake na ito ay napatalsik nga dito si Moro pero agad nga din itong naka-recover at sinabi dito ni Moro na alam na nga daw niya. After nito ay sabay niyang sumugod ang dalawa na ito sa isa't isa. Sa point na ito ay nagtataka na nga itong si Jaco kasi nga daw sobrang lakas at galing nga daw nitong si Meres sa pakikipaglaban. Sa next panel naman ay ating makikita itong sila Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Android 17 at Android 18 na walang malay at ito nga ay kasalukuyang ginagamot ni Dende. At sa point na ito ay nandito na nga din sa Earth itong si Whis at Lord Beerus at ang dalawang ito ay nag-uusap. Pinag-uusapan nga nila dito si Meres, ayon dito kay Whis na iniwan nga daw niya muna itong Galactic Patrol agent. Dito naman ay salita itong si Lord Beerus at sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam doon. At dagdag pa nga nito na nakakasuka nga daw ang pabor na pinapagawa ng mga tao na ito. Salita naman dito si Whis na matrabaho nga daw yun. Pero dagdag pa dito ni Lord Beerus na di ba mayroon silang God of Earth na tutulong sa kanila. Sagot na ulit dito si Whis na meron nga daw. Kaya napagpasyahan dito ni Lord Beerus na umalis na lang sila at pumunta na lang sila sa bahay ni Bulma para kumain ng masasarap na pagkain. At dagdag pang sabi nito na di ba kaya nga tayo ay pumunta sa Earth para kumain ng masarap.
Dito nga ay papunta na sila sa bahay ni Bulma, at habang papunta na itong dalawa kay Bulma ay sinabi dito ni Beerus na saan nga daw papunta itong si Merres. Salita naman dito si Whis at sinabi nito di ba humiwalay siya sa atin kanina, at dagdag pa dito ni Whis na wala naman daw silang dapat ipag-alala dito kay Merres. Sa moment na ito ay ginagamot na nga ni Dende itong si Goku at ilang minuto lang ay nagkaroon na nga ito ng malay. After nga nito ay agad nang hinanap ni Goku itong si Moro, pero sagot dito ni Dende na ito nga daw ay kasalukuyan nakikipaglaban sa isang angel. Sa sinabi ni Dende ay nagulat nga itong si Goku kasi nga alam niyang si Merres ang tinutukoy nito. At agad nga nitong sinabi kay Dende na bawal nga daw makipaglaban ang angels kahit pa kanino kasi nga maaari nga silang maglaho. Sa moment na ito ay nagmamadaling pumunta si Goku sa lokasyon ni Merres. Sa next panel naman ay kasalukuyan naglalaban itong si Merres at Moro. Sa moment na ito ay sunod-sunod na pag-atake nga ang ginagawa dito ni Moro pero mabilis lang naman itong nasa salag ni Merres. Ngunit sa point na ito ay mabilis nang sinipa ni Moro ang weapon ni Merres at sinundan pa ito ni Moro ng isang malakas na atake. Dahil dito ay tumalsik na si Merres sa malayo at habang nasa ere pa itong si Merres ay sinundan pa nga ito ni Moro ng sunod-sunod na atake sa pamamagitan ng Wave Blast. Pero mabilis lang iniwasan ni Merres ang mga ito at sumugod na nga ulit si Moro dito pero agad naman sinambat ni Merres ang weapon nito at ito nga ang ginamit ng pangsalag sa atake ni Moro. Sa moment na ito ay sinabi ni Moro na patuloy mo pa din tinatago ang totoo mong lakas at sa weapon mo na yan ikaw umaasa. Dito nga ay nakarating na si Goku sa lokasyon nila Merres at agad nga nitong sinabi kay Merres na wag na nga daw niyang ituloy ang pakikipaglaban dito kay Moro. Kung itutuloy pa daw ni Merres ang pakikipaglaban nito kay Moro ay baka nga daw bigla na itong mag-vanish. Salita naman dito si Merres na hindi nga daw. Pero sinabi dito ni Goku na ako na ang bahala dyan kay Moro at mabilis nang ginamit ni Goku ang Ultra Instinct sign niya. Sa moment na ito ay sinabi ni Moro na nailigtas ka pala ng Namekian na yon. At sa point na ito ay mabilis nang sumugod si Goku dito kay Moro at sunod-sunod na malalakas na atake nga ang ginagawa dito ni Goku pero naiiwasan lang ito ni Moro. Sa next panel naman ay nasense nga ni Whis na ginamit na nga ulit ni Goku ang Ultra Instinct sign. Salita naman dito si Lord Beerus at sinabi nito na sa tingin mo mananalo siya. Sagot dito ni Whis na duda nga daw siya. Sa next panel naman ay wala nang magawa si Goku dito kay Moro. At sinabi dito ni Moro na sa tingin mo matatalo mo ako sa form na yan, di ba tinalo na kita kanina? Salita nga dito si Goku at sinabi nito kay Merres na naglaan ka ng oras para ituro sa akin ang Ultra Instinct sign pero kulang pa din para matalo itong si Moro. Sagot naman dito si Merres at sinabi nito na may resulta nga daw ito at ngayon daw ay gumagana na ito, konting push na nga lang daw at magagawa na nga daw ni Goku ang teknik na ito. Dito nga ay nagtaka si Goku sa sinasabi nitong si Merres. Ngunit sa point na ito ay mabilis nang pinalabas ni Moro ang kamay niya sa lupa para nga makapitan nito ang leeg ni Merres. Dahil dito ay nakapitan nga ni Moro ang leeg nito pero agad naman itong hinampas ni Merres ng kanyang weapon dahilan kaya nga ito ay naputol. Sa ginawa nga nitong si Merres ay halata nga sa mukha ni Moro ang pagkainis. At sa moment na ito ay balak nang ang gamitin ni Merres ang totoong weapon ng Angels at sinabi nito na sobrang hassle nga daw ng ability ni Moro na kayang manggaya ng ability ng kalaban kaya nga napagpasyahan ni Merres na ito na nga daw ang una niyang isasil. Sa next panel naman ay balik lang ang scene dito kando Lord Beerus at Angel Whis. Sa point na ito ay naramdaman nga ni Lord Beerus na parang nagsisimula na nga daw itong si Merres na gamitin ang kapangyarihan ng Angels. At dagdag pa nito na nakakasigurado nga daw ba itong si Whis na hindi ito gagawa ng bagay na ikakapahamak niya. Dito naman ay salita itong si Whis at sinabi nito kay Lord Beerus na hindi nga daw siya pwedeng mag-act, depende na lang kung ito nga ay direkta mong iuutos sa akin. Dito nga ay sinabi ni Lord Beerus na kung itong si Merres nga daw ay gagawa ng bagay na ikakapahamak nito ay sigurado nga daw na mayayari siya ng Grand Priest. Kaya napagpasyahan nila na puntahan na nga itong si Merres para pigilan ito sa balak nitong gawin. Sa next panel naman ay mabilis nang umatake itong si Moro kay Merres. Pero mabilis nga lang ni Merres na iiwasan ang mga atake na ginagawa nito. At sa moment na ito ay rekta ng atake ni Merres ang kamay ni Moro na kayang manggaya ng ability. At habang nakikipaglaban itong si Merres ay sinasabi na nga nito kay Goku ang totoong pagkatao niya. Simula sa kapanganakan nga daw niya ay isa na nga daw siyang angel at ang trabaho nga daw nila ay ang i-maintain ang natural na posisyon ng good and evil. Kahit nga daw ang isang buong universe ay wawasakin ng sinuman ay wala kaming magiging pakialam doon, ang amin lang pwedeng gawin ay ang umupo habang pinapanood ang pagkasira nito. Pero noong mga araw na pinadala ako sa Galactic Patrol ay dito ko na nalaman ang gusto kong gawin, ito nga yung sense of justice.
Ang mga agent sa Galactic Patrol ay mga elite na mangdirigma pero kulang pa rin sila para mapigilan ang masasamang tao, sa madaling salita ay helpless lang sila. Sa dami ng mga masasamang taong lumalabag sa Galactic Law at ang iba nga dito ay sobrang lalakas to the point na kahit ang mga Galactic Patrol officer ay hindi ito kayang mapigilan. Dito nga guys ay tuloy pa din sa pag-atake si Meres kay Moro, sa moment na ito ay ginawang baril ni Meres ang weapon nito at rekta nga nitong inatake ang kamay ni Moro. Sa point na ito ay tuloy pa din sa pagsasalita itong si Meres at sinabi nito na sa tuwing nakikita nga daw niya ang mga Galactic Patrol na gumagawa ng action, ay dito nga ay na-realize ko na dapat ang kapayapaan sa galaxy ay dapat natin panghawakan. Pero sa point na ito ay dahan-dahan nang nagiging transparent ang katawan ni Meres at agad naman itong napansin ni Goku at Jaco. Sinabi naman dito ni Meres na itong gagawin niyang atake ay ito na nga daw ang huli. Dito nga ay nakarating na nga sila Biras at Whis sa lokasyon nila Meres ngunit huli na nga ang lahat. Sa point na ito ay nagpalabas na nga si Meres ng sobrang lakas na chi at ito nga ay mabilis na sumugod kay Moro. Sa moment na ito ay nagkaroon nga ng flashback dito sila Meres at Goku, mga alaala nila noong sila ay nasa Spirit of Time. Ang pinag-uusapan nga nila dito ay ang palaging pagliligtas ni Goku sa planetang Earth at sa universe. Dito nga ay bilib na bilib si Meres sa pag-uugali na meron itong si Goku kasi nga nasabi dito ni Goku na lahat nga daw ng nakakalaban niya ay hindi nga nila ito kinukulong or pinapatay. Kung pwede nga daw ay ginagawa nila itong kakampi kaya niya nga daw ito ginagawa kasi yun daw kasi ang para sa kanya ang magandang paraan. Sa point na ito ay naghanda na nga itong si Moro ng napakalakas na wave blast at ito nga ay rektang tumama kay Meres, ngunit tumagos nga lang si Meres sa wave blast na ito at rektang ang inatake ni Meres ang noo ni Moro dahilan kaya nga nasira ang parang diamond sa ulo ni Moro. Dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. After ng atake na ito ay dahan-dahan nang naglalaho si Meres. At sinabi nito kay Goku na ngayon nga daw ay maa-achieve na ni Goku ang Ultra Instinct at ito nga ay habang buhay na niyang magagamit. At dagdag pa dito ni Meres na ikaw na ang bahala sa pagprotekta sa universe. Sa point na ito ay totally nang naglaho si Meres. Sa pangyayari na ito ay gulat na gulat nga itong si Jaco, especially itong si Goku. Dito naman ay sinabi ni Whis na napaka-awkward nga daw ng ginawang desisyon nitong si Meres. Sa unang panel nga ay ating makikita itong mga taga-Galactic Patrol at naramdaman nga nila na parang may nawalang isang importanteng bagay sa kanila. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Goku at sa point na ito ay tinanong nga ni Jaco na kung tuluyan na nga bang namatay itong si Meres. Dito nga ay hindi nga pinapansin ni Goku itong si Jaco. Sa point na ito ay nagsalita nga itong si Goku at sinabi nito na meron nga daw siyang natutunan na isang mahalagang bagay dito kay Meres, ito nga yung wag lumaban ng mag-isa. Sa moment na ito ay nanonood nga itong sila Biras at Whis at inaabangan nila kung ano na nga ang mangyayari dito kay Goku. Inaantay nga ni Whis kung makakayanan ni Goku na makontrol ang kanyang emotion. Dito naman ay patuloy pa din sa pagsasalita itong si Goku at sinasabi nito na siya nga daw ay iniligtas ni Vegeta tapos isinuko pa ni Meres ang sarili niyang buhay para sa kanya. Palungkot ng sagot dito ni Meres na ganun ba? Totoo palang wala na si Agent Meres. At dagdag pa dito ni Goku na isinuko nga daw ni Meres ang buhay niya para sa ikakapayapa ng buong universe. Dito nga ay huminga ng malalim itong si Goku at sinabi nito kay Jaco na ano nga daw ang dahilan bakit nga daw gusto nitong maging Galactic Patrol. Salita nga dito si Jaco at sinabi nito na gusto nga daw niyang magkaroon ng kapayapaan sa buong galaxy at dagdag pa nito pati nga daw ang uniform ng Galactic Patrol ay sobrang cool. Dito nga ay salita itong si Goku at sinabi nito na parehas kayo ni Meres yan din ang nararamdaman niya. Ngayon nga ay katulad ko rin kayo na isang Galactic Patrol officer kaya ang pagprotekta sa universe na ito ay kasama na rin sa duty ko at hindi ko hahayaan si Moro na sirain ang ating pinapangalagaan na bahay. At sa moment na ito ay nakabangon na nga itong si Moro at agad nga nitong hinanap si Meres. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na si Meres na daw ay wala na. Kaya ang talunin ka ngayon ay ang aking trabaho. Salita nga dito si Moro at sinabi nga nito na puro kabunganga, wala ka namang kakayahan. Dito nga ay nagpalabas si Goku ng sobrang lakas na chi at ang presensya nga nito ay nararamdaman ng buong mundo. At habang ginagawa nga ni Goku ito ay nasense nga ito ni Gohan at ni Piccolo, sinabi dito ni Gohan na si Papa nga daw yan. Habang itong sila Whis at Biras ay iniintay na nga lang nila na magawa ni Goku ang Ultra Instinct Perfect. At dito nga ay nagawa na ni Goku ang teknik ng Ultra Instinct Perfect at bigla nang nawala ang presensya nitong si Goku, na kahit na itong si Piccolo at Gohan ay hindi na nga nila nararamdaman ito. Sa next panel naman ay ipinakita na ang totoong Ultra Instinct ni Goku at naging kulay silver na nga ang buhok nito. Sa moment na ito ay gulat na gulat nga itong si Moro sa bagong form na ipinakita ni Goku.
Sa point na ito ay dahan-dahan ngang lumapit si Goku kay Moro. Dito nga ay hindi mapakali si Moro sa kanyang nakikita kasi nga katulad na rin ni Meres si Goku na hindi niya magawang masense ang chi nito. Dahil dito ay mabilis niyang inatake ni Moro si Goku ng isang wave blast ngunit sobrang bilis nga ni Goku at kinabitan nga lang ni Goku ang kamay ni Moro. Pero sinundan nga agad ni Moro ang atake niya sa pamamagitan ng mabilis na pagsipa pero mabilis lang itong naiwasan ni Goku. Sa moment na ito ay sinabi ni Goku na hindi mo na magugulo ang planetang ito. Dahil sa pagkainis ni Moro ay sobrang bilis na pag-atake nga ang ginawa nito pero mabilis lang ni Goku na iiwasan ito at sinusundan pa nga ito ni Goku ng mga counter-attack na talagang rektang tumitama kay Moro. Hindi nga lang ito mabilis guys, talagang sobrang lakas ng atake na binibitawan dito ni Goku. Dahil sa atake na yun ay tumalsik nga itong si Moro ng malayo pero agad naman tumayo itong si Moro at umatake nga ulit ito kay Goku. Ngunit kahit anong gawing pag-atake ni Moro ay hindi talaga siya makatama kay Goku kahit mismo isang atake. Dito naman ay pinapanood nila Whis at Biros ang laban nila Goku. Sinabi nga dito ni Biros na sobrang bilis na pag-atake nga daw ang ginagawa ni Moro pero mas mabilis nga daw ang pag-iwas na ginagawa ni Goku. At dito nga ay tuloy pa din si Moro sa pag-atake pero napansin niya na biglang nawala itong si Goku. Ito palang si Goku ay nasa likod lang ni Moro. Sa moment na ito ay tinanong nga ni Moro itong si Goku at sinabi nito na paano mo nagagawa ang pag-iwas ng ganon kabilis. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na kusa nga daw na nagre-react ang kanyang katawan na umiwas kaya ang pag-atake sa akin ay hindi mo na magagawa. Sa sinabi ni Goku ay hindi nga naniniwala itong si Moro. Kaya sa point na ito ay ginamit na nga ni Moro ang full power niya, sobrang lakas na chi nga ang pinapakawalan dito ni Moro. Habang ginagawa nga ito ni Moro ay mabilis nang naghanda itong si Goku. At sa point na ito ay mabilis na umatake si Moro kay Goku, ngunit agad nga itong pinalutang ni Goku. Dahil dito ay nagkaroon nga ng open shot si Goku at agad nga itong nagbuelo para sa kanyang gagawin na atake. Pinuhos na nga dito ni Goku ang lakas niya at inatake nga niya si Moro sa sikmura ng sobrang lakas na pag-atake. At ito nga ay nagresulta ng sobrang lakas na shockwave sa buong mundo. Dito naman ay talagang ramdam ni Moro ang sobrang lakas na atake na yun dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Sa moment na ito ay sinabi ni Biros na lumalaban nga itong si Goku as a godlike. At sinabi dito ni Whis na nakuha ba ni Goku ang respeto mo. Salita nga itong si Biros at sinabi nito na nirespeto nga daw niya itong si Goku sa ginawa nitong pag-unlock ng Ultra Instinct Perfect. Sa point na ito ay napansin nga ni Goku itong si Whis at Biros at sinabi nito na nandyan pala kayo. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na tapusin mo na ang laban at talagang sobrang gutom na ako. Pero ngayon pa nga lang nakababa itong si Moro sa ginawang pag-atake ni Goku. Sinabi nga dito ni Goku kay Moro na nakita mo na, hindi mo ako kayang matalo. Sa moment na ito ay talagang hinang-hina na itong si Moro dahil sa sobrang lakas na atake na ginawa ni Goku at ito nga ay dahan-daang bumabangon. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ngayong nararamdaman mo na ang sakit na nararamdaman ng mga taong walang awa mong pinapatay. Sagot nga dito si Moro at sinabi nito na sa tingin mo isa ka ng god dahil sa lakas na meron ka. Hindi ako natatakot sa kapangyarihan ng mga gods kasi ako si Moro ang kumakain at umaabsorb ng kapangyarihan ng mga gods. Ako ang supreme life force ng buong galaxy. Dito nga ay nagpalabas si Moro ng sobrang lakas na chi, lahat nga ng paligid nila ay nagkaroon ng fire waves at talagang balak na ni Moro na sirain ang planetang Earth. Habang ginagawa nga ito ni Moro ay nagsalita nga ito. Sinabi nito na nasa kanya na nga daw kung gugustuhin na niyang sirain itong planetang Earth. At mabilis nang pumunta sa likod ni Goku itong si Moro at balak nga nitong atakehin si Goku, ngunit mabilis nang sinipa ni Goku ang mukha ni Moro dahilan kaya nga ito ay napunta sa sarili niyang fire ability. Talagang wala nang magawa dito si Moro. Sa moment na ito ay sinabi ni Goku na tama na nga daw itong si Moro at wala na naman daw itong magagawa sa kanya. Pero sinabi dito ni Moro na nag-aalala ka dito sa planetang ito. Ako na ang baalang wasakin ito. At nang gagawin na nga ito ni Moro ay mabilis nga siyang sinipa ni Goku dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Dahil sa mga pinsala na natatanggap ni Moro ay nagmakaawa na nga ito kay Goku. Sa sinabi ni Moro ay nagtaka nga itong si Jaco kasi humihingi nga si Moro ng tulong. At dagdag pa dito ni Moro na wag nga daw siyang patayin. Sa point na ito ay tinawag nga ni Goku si Jaco at sinabi nito na ito na ba ang sentence of death ni Moro. Dito nga ay mabilis na hinubad ni Goku ang damit niya at sinabi nito na siya nga daw ay lalaban na bilang isang taga-Earth. Sa ginawa ni Goku na ito ay nagulat nga itong sila Biros at Whis kasi nga parang may balak pa itong gawin kay Moro. Sa pag-ubad ni Goku ng damit nito ay parang pinakikita nito na hindi na siya isang Galactic Patrol Officer.
Nagsalita nga dito si Beerus at sinabi nito na may masama nga daw siyang feeling dito kay Goku.